ang pinakamalakas na strong hunter ay nandito na. Dahil mukhang nasa ibang level talaga itong si Song Soho mga lods. Dahil tinapos ng walang kahirap-hirap ang isang A-rank demon na kahit ang demon mismo ay napasabing si Song Soho ang pinakamalakas na tao so far sa lahat ng taong nakita niya. At mukhang mas lalong pinainit ng Apostle ang chapter na ito dahil si Lee Min-sung ay tagumpay niyang ma-turn into believer at ang kanyang next target ay si Hunter Baek Mi-ho. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan patuloy na naghuhukay ang excavation team at nagrereklamo nga sila dahil parang walang katapusan ang paghuhukay nila ng Essence Stone. Kaya sila ay napatanong kung paanong hindi ito na-accumulate ng Grim Reaper Guild since ang dungeon na ito ay minamanage ng isa sa pinakamalaking guild. Kaya muli na naman silang napaisip na baka mayroong ibang paraan para pagkakakitaan ng dungeon na ito aside sa pag-accumulate ng mga magic crystals. Napag-usapan din ng dalawa ang isang A-rank hunter na sumali sa excavation team dahil hindi siya makapaniwala na pinapahintulutan ng Hunter Association ang isang A-rank na pumasok sa isang B-rank dungeon. Kaya nagtataka talaga siya kung ano ang pumasok sa isip ng Hunter Association, kung saan napatugon naman ng isa na huwag masyadong harsh sa isang A-rank hunter dahil bata pa naman yon. Masarap kasi makita ang isang bata na napaka-hardworking. Kaya bigla ngang napaisip ang isa na wikang, huwag mong sabihing ikaw ang nag-assign sa batang newbie na magtrabaho sa entrance ng dungeon, which is napaka-safe. Kaya napasagot na lamang ang isa na mukhang nahuli mo ako dun ha. Nakita kasi niya ang pag-handcart ng batang newbie na kaya nitong magdala ng cart 4 times ang bigat sa isang normal na loading cart. Kaya sinabi niyang tutulungan na lamang nila ang batang yun pagkatapos nilang maghukay dito. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Song Soho kung saan kaharap na nito ang tatlong demons ngunit napatugon si Bero about Octopus Demon na mayroon din itong overwhelming magic power, bagay na siyang naramdaman din ng ating bida at nararamdaman din niya ang kanyang stats na talagang lumakas na since nagawa niya itong mapabagsak kanina. Sinabi ni Soho na ang demon na nag-transform into giant humanoid octopus ay same level sa isang A-rank hunter. Ito daw ay kasing lakas ni Randolph, ang hunter na na-encounter niya sa Pyramid Field. Habang in-stretch ni Soho ang kanyang wrist, inisip ng ating bida na mayroong rason ng Hunter Association kung bakit inutos na i-clear ang Pajo Field type dungeon. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya sumali sa collection team dahil sa tingin niya parang nare-realize na ng Hunter Association kung ano ang nangyayari dito, lalo na sa Stardust. At naisip rin niya na kung nagkaka-interest ang Hunter Association sa pag-grow ni Lee Min-sung, well talagang mahihirapan siya makakakuha ng information about Apostle of Itara. Kaya agad-agad niyang tinanong ang demon kung nasaan ang Apostle. Nagulat si Mormo na papanong ang Black Mask guy ay siyang naghahabol na ngayon sa Apostle dahil sa pagkakaalam niya ang Apostle mismo ang naghahabol sa nakamaskarang hunter. Kaya sinabi niyang makikita mo rin siya mamaya at bigla nga niyang hinuli ang binti ni Soho gamit ang kanyang galamay at dagdag pa niya na balak daw niyang durugin ang ating bida at hindi na ito makakagalaw pa na parang nakakoma bago niya ito i-offer sa Apostle of Itaram. Nagawa niyang mahuli si Soho gamit ang kanyang tentacles at sinabi nga niya na hindi na ito makakatakas pa dahil sa overwhelming strength na tinataglay niya. Na makikitang sobrang napakakalmado lang ng ating bida mga lods na para bang wala lang ito sa kanya at napawikang overwhelming strength pala ha. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan pumatak ang pawis ni Soho at makikitang sobrang batak na ng kanyang katawan, sinabi ni Amot na kahanga-hanga daw itong si Soho. Hindi niya in-expect na tinapos kaagad ang kanyang training in just 5 days at mukhang ang young monarch ay talagang malakas na. Nasagot naman ang ating bida, ganun ba? Na makikitang nag-ala calisthenics athletes ang katawan ni Soho mga lods na para bang di na kami nagkakalayo ng katawan. Anyway, napatawa na lamang si Soho mga lods dahil bigla na naman siyang hinimatay sa sobrang pagod kaya siya ay napa-open arms sa ground habang si Gray at Bero ay patuloy pa ring lumuluha dahil sobra na silang naaawa para sa young monarch.
Napangiti si Soho dahil naging perfect ang decision niya na ilagay sa strength ang lahat ng kanyang remaining stats points na nakuha sa daily quest at na-obtain din niya ang isang skill na tinatawag na strength increase kung saan madadagdagan ng 20% ang kanyang strength kapag ito ay kanyang ginamit. Napaupo na lamang ang kanyang mga kasamahan at sinabi ni Amot na ipinapangako niya na sa ngayon si Soho, ngunit lumipat ang eksena kung saan napauwi ka nga itong si Mormo na ang nakamaskarang hunter ay ang pinakamalakas na tao so far sa lahat ng kanyang nakita at ipinakitang parang ginawang pansahog ang galamay ng Octopus Demon kaya napawat na lamang si Mormo sa kanyang nakita dahil easy as F yung sinabi niyang overwhelming strength kanina. Ipinakitang wala talagang nagawa ang mga tentacles ni Mormo laban sa Young Monarch. At kung iisipin natin mga lods, kung si Mormo ay ka-level ng isang A-rank na si Randolph, siguradong tama nga ang hula natin na isa ng S-rank itong si Soho. Biglang nag-ala observation haki mode si Soho at lumalabas na ang strength ng ating bida ay nasa 120 points na pala kaya di talaga uubra ang strength na ipinagmamayabang ni Mormo sa kanya at bigla na lamang nagdash si Soho at direktang inatake ang dalawang frontliner demon gamit lamang ang spear hand attacks at isa pang simpleng uppercut sa nguso ng isa pang demon. Napunta kaagad si Soho sa harap ni Mormo at habang siya ay kumukuryente sa sobrang bilis, sinabi niya na tatanungin kita ulit, nasaan ang Apostle of Itarim? Ngunit hindi pa rin nagpatinag itong si Mormo at sinubukan pa rin niyang atakihin ang ating bida gamit ang buo niyang lakas at sinabing pupunta tayong dalawa sa impyerno at sasabihin ko sa'yo kung nasaan. Nasagot naman ang ating bida, ganun ba? Biglang hinawakan ni Soho ang ulo ni Mormo na sobrang ikinagulat ng demonyo sa hindi inaasahang pwedeng mangyari sa kanya. Subalit huli na ang lahat dahil pasimpleng inalis ng ating bida ang kanyang ulo sa katawan niya at kaagad kinuha ni Soho ang kasaka dagger upang mag-unleash ng napakaraming slashes at mukhang nasa ibang level na talaga itong si Soho mga lods compare sa mga huling chapter. Habang hawak-hawak ni Soho ang ulo ng demon, nakuha pa nitong makapag-isip kung ano ang meron sa taong ito. Bakit mayroon itong unwavering vibe na para bang kahit anong gawin niya, hindi ito natitinag. Sinabi ng ating bida na hahanapin niya ang apostle kahit anong mangyari at bigla nga niyang inihagis pataas ang ulo ng demon at tinawag si Bero. Nasagot naman ng insekto, "Yes my lord." Habang nasa ere ang Olo, inisip ng demon na nakakatawa. Hindi kasi niya naiintindihan kung bakit hinahanap ng nakamaskarang hunter ang apostle. Subalit salamat na lang rin daw sa tulong ng apostle dahil nagawa nilang mawasak ang Radero household of Demon Castle, ang pinakasuklam-suklam na traidor sa lahi ng mga demonyo. Kaya satisfied siya kung ano ang nagawa niya. Ngunit hanggang doon lang dahil nilamon kaagad siya ng maliit na Ant King na si Bero. Pagkatapos nakaramdam kaagad ng kakaiba si Lady Essel, naramdaman niyang parang biglang gumaan ang kanyang pakiramdam and I guess sa pagkamatay ni Mormo na isa sa mga demon na uminom ng dugo niya, unti-unti nang nadadagdagan ang kanyang lakas. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan parang nasasarapan itong si Bero dahil ika nga niya na ang octopus na to daw ay medyo malinamnam. Sinabi ni Soho kung posible bang malalaman ni Bero ang patungkol sa Apostle of Itarim. Natugon naman ng insekto na kung patungkol sa Apostle, ang iniisip ng Demon Octopus ay isa itong shining light ngunit hindi niya nahahanap ang small detail about Apostle. Nakita ni Soho ang pintuan na pinasukan niya at mukhang isa lang itong dead end kaya inisip niyang wala siyang choice kundi dapat niyang makuha ang impormasyon galing kay Lee Min-song na siyang in charge sa buong Stardust Factory at kailangan muna niyang uunahing i-evacuate ang lahat ng tao sa loob ng dungeon. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ipinakitang may napansin ng apostle na parang biglang naglaho ang presence ng demon at sa tingin niya hindi ito kagagawan ng Hunter Association. Dumating na sila sa malaking pintuan sa kwarto ng dungeon boss at makikita natin na in total of 6 hunters ang nagsagawa ng raid na to, 2 tank, 1 mage at 3 ang makukonsider nating fighter. Napaisip si Miho,
kung bakit wala talaga siyang nakita kahit anong kakaiba papunta dito. Di kaya nagkamali lang siya sa inakalang ang Pajo Field ay isang Stardust Factory. Habang si Lee Min-sung ay napangiti dahil nakita niyang si Miho na parang nagtataka kung bakit wala itong nakikita kahit bakas man lang. Palihim na sinabi ni Lee Min-sung sa puzzle na i-cancel ang plano nilang pag-brainwash sa mga hunter dahil mas prefer niyang magtatapos ang raid na to na wala kahit kaunting issue. Ngunit napatitig lamang ang puzzle na parang mayroon din talaga itong sariling plano at sinabing hindi niya yun magagawa. Patuloy pa rin sa pag-iisip si Miho kung nasaan ang Stardust Factory, kaya nanghula na lamang siya na baka nasa ilalim ng lupa. Kung kaya't nakapag-decide siya na i-double check na lamang niya ulit mamaya matapos nilang talunin ang dungeon boss. Kaya sinabi niyang let's go, ngunit si Lee Min-sung na nasa kanyang likuran ay hindi na gumagalaw at ipinakitang ito ay nagulat habang namumutla. Napatitig sa likod si Lee Min-sung at sinabing anong ginawa mo? Kung saan napatugon na nga puzzle na wikang di ba sinabi ko na sa'yo na gagawin kong followers ang lahat ng hunter na kasali sa raid, na makikitang nakabaon na sa batok ang isang stimulant stone at mukhang wala na talagang kawala itong si Lee Min-sung. Paliwanag ng puzzle na ang isang tao na pumili na kakampi sa kanila ay dapat mayroon itong certain value at ang pagtatrabaho sa isang A-rank na katulad ni Lee Min-sung para patayin ng isang S-rank hunter ay isang kakaibang proposal sa simula pa lang. Napadilat ang mata ni Lee Min-sung dahil dapat niyang gamitin ang puzzle para patayin si Lim Tae-gyo, ngunit iba ata ang nangyayari. Kaya sinabi niya na kung iniisip nito na kaya siyang i-brainwash, well, hindi ito magtatagumpay at dali-dali siyang humarap upang umatake, ngunit bigla na lamang siyang napatigil at hindi na makagalaw pa habang napadilat ang mata pagkatapos nag-activate ang kapangyarihan ng puzzle sa utak mismo ni Lee Min-sung at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng Supreme Being. Natahimik si Lee Min-sung at hindi pa rin gumagalaw kaya tinapik ito ng puzzle upang pumasok na sa kwarto ng boss at ipinakitang si Lee Min-sung ay isa na sa mga malalakas na believers ng Puzzle of Itarim at habang sila ay papasok sa loob, ipinapahiwatig na ang magiging next target ng puzzle ay ang A-rank hunter na si Baek Miho. At kung iisipin natin mga lods, ang isang A-rank na nilagyan ng pangpalakas malamang sa malamang isang S-rank na din itong si Lee Min-sung. Kaya isang napakatinding laban talaga magaganap sa mga next chapter. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!